good afternoon sa lahat. Today is Sunday, May 10, 2026. So, abangan natin bukas ang pagboto ng impeachment ni Sara Duterte. Ito ay positive na ma-impeach si Sara. Pero ang laking katanungan at ang problema, pag once na iakyat na sa Senado, ano ang mangyayari? Ito ay may usap-usapan na harangin ng mga Duterte Block ang impeachment ni Sara para hindi matuloy na ma-impeach si Sara. So, alata na mga bias ng mga senador kakampi sa mga katiwalian ni Sara Duterte. Alam naman natin kung sino yung mga senador na yan. Ay kahit noon pa ay kaya hindi natuloy ang impeachment dahil sa kay Chis Escudero at saka mga senador na mga Duterte Block. So kapag gagawin ninyo yan mga senador, parang nilabag nyo na ang konstitusyon. So malinaw na hindi taong bayan ang inyong pinaglilingkuran, kundi naglingkod kayo para sa inyong idol na si Sara Duterte. So magkakagulo talaga dyan sa Senado pag hindi hindi nagkaisa. So mangyari dyan, papasok at ang Supreme Court magbigay ng order. So abangan natin kung ano pang mga mangyayari. Bakit hindi na lang hayaan na ililitisin muna si Sara para ilabas ang mga katotohanan, mga ebidensya, at dapat sagutin niya ang lahat ng mga paratang sa kanya, laban para sa kanya. So mabigat ang mga ebidensya, mabigat ang mga inilahad ni Madriaga, ni Trillanes, Amlak, nag-coincide sa mga withdrawal sa bangko. At ilalabas din ang sa BIR tax. So, kahit harangin pa ng mga Duterte Block yan, ay matutuloy pa rin yan. Dahil ang batas ng Panginoon ang ang mangingibabaw. Magbabayad ang may sala. So, abangan natin. Yung mga senador na magharang ay sigurado na hindi na yan mananalo sa next election. Kapag ginawa nila yan, dapat maging ano na lang sila, hayaan nila yung batas na mairal. Huwag yung suportaran nila yung katiwalian ni Sara na lantaran ng mga talamak na ebidensya. Dahil maraming ma-involved, kaya takot yun sila. So 100%, marami na talaga ang nagula dyan, ma-impeach Sara talaga. Isa na ako dyan. So hindi man natuloy noong 2025, matutuloy ito sa year 2026. So mag-change mind yan sila, mag-twist ang mga isipan ng tao, mga senador. Dahil ano yan hindi na siya makatakbo sa 2028. Dahil matibay ang mga ebidensya, matibay ang mga nailantad na mga ebidensya.
So, hindi yan kagustuhan ni BM na ma-impeach Sara. Kagustuhan niya ng mga tao para matanggal siya sa serbisyo. At wala naman tayong pakialam dyan sa kanila kung sino man ang sinusuportaran nila. Pero ang dapat lang, ang manaig, ang katotohanan, ang batas. Para litisin ang Sara Duterte. So, ganon din ang si Tatay Digong. Umatras na si Kopman bilang legal counsel ni Tatay Digong. Hindi natin alam kung anong dahilan. Makawala na pang bayad. Kahit gano'n pa kalaki ang pira ng mga Duterte, 6.7 billion na galing kay Sammy Oy dahil sa droga, ay maubos pa rin yan. At once na ma-freeze ang account, hindi na magamit yan. So, kawawa. Yan ang mga idol ng mga DDS na gusto nila iupo. English nga hirap na, computer hindi pa daw alam gamitin, laptop. So, sabi nila graduate daw ng abogada. Pero sabi ni Madriaga, nag-graduate lang dahil binayaran. Halata naman na walang alam. So, paano na lang kung, halimbawa, siya ang presidente doon, siya ang tatanungin, siya ang interviewin sa Asian Summit, sa 48 Asian Summit, ano isasagot niya? So, dapat pipiliin natin ang iupo natin na next president kung sakali na matuloy man ang eleksyon. Pero para sa akin ay wala nang eleksyon na mangyayari. Dahil maraming mangyayaring pagbabago. Once na maupo si President PBBM na Prime Minister, ito ay sa June, kung manalo sa sabotuhan sa United Nations, ay mas maganda. At ma-extend ang kanyang termino dahil marami pa siyang dapat ayusin at tapusin. Pero kung ang uupo at ipapalit sa kay President BBM na walang pakialam sa mga nasa sakupan at gusto lang nila magpapayaman, ay sayang lang ang ating boto. Wala akong pakialam kung sino man ang idol nyo, sino man ang sinusuportaran ninyo. Dapat manaig ang katotohanan, ang sa tama lamang. So, mayroon pang namumuong na gira na matutuloy talaga ito. Remember, malapit ng year 2027. Yan talaga ang plano ng China na sakupin ang Taiwan. So, mayroon pang isang ginagawa ng China na ipapasa nila ang mga J-35 nila sa Pakistan. Pag once na hawakan na nila, ito daw ay hindi ma-intercept, sabi ng China. At kakalabanin, nanganganib ngayon ang India. Kung once na mahawakan na ng Pakistan ang J-35 na mga jet fighter, dahil ang mga missiles niyan ay mayroon daw na hindi ma-intercept ng mga radar. So, either mag-start ang digmaan sa India, or either baka ito ay proxy war lang to ang Pakistan. Pero ang katotohanan talaga dyan, ang Taiwan ang gusto nilang angkinin at ang Pilipinas
dahil gusto nila makuha ang mga gas sa ating bansa. So kaya nagsasanay ang Balikatan Exercise 2026 lang paghanda so sakali na lumusob ang China sa ating bansa. At ganon din ang Japan. Ang pagbabalik ng emperor ng Japan. So abangan natin. Marami pang mga mangyayari na hindi pa natin, kahit hindi at ayaw at hindi natin gusto na mangyayaring digmaan, matutuloy talaga yan. Ang Indo-Pacific War. Nawalaan ito ni Nostradamus. Ganon din ako. Nakapunta ako dito, ako natutulog dito sa New Zealand. Nakapunta ako sa Taiwan, nakita ko mismo ang mga missiles ng China na lumipad. Napakarami papunta sa Taiwan. At damay ang Japan, damay ang South Korea, damay ang Pilipinas. At once na magkaroon ng digmaan sa Indo-Pacific, hindi lang ang isang kalaban ng China, marami ang kalabanin niya. So matagal na pinagandaan ng Amerika ito. Kung nakita nila yung gira sa Iran, hindi pa yun. Kumbaga pinalabas lang nila na medyo mahina ang Amerika. Pero mayroon pang nakatago na mga di pa nakita ng China na mangyayari kung sakali na magkaroon ng digmaan. At ang digmaan sa Middle East matutuloy ulit. Pasamantala lang ang peace at muli ito magsagupaan ulit. So hanggat na may IRGC o kaya Islamic regime na nakaupo pa rin yan, hindi matatahimik ang Middle East. Dahil sila ang nag-support sa mga proxy war, Hezbollah, Hamas, ISIS, Houthi. Kaya ang Israel, binubomba nila ngayon ang mga Lebanon dahil dyan nakatago ang mga Hezbollah. Hindi kalaban ng Israel ang Lebanon, ang kalaban niya ang Hezbollah. Dyan nakatago. Ginagamit nila yung human shield ang mga civilian. So kaya ganon, damay ang civilian pag binumba ng Israel. So inatake na naman ng Iran ang 3 barko ng Amerika. So mauwi na naman ito sa digmaan. So hindi pa natin alam kung baka tataas na naman ang gasolina, mga supply ng mga lahat-lahat ng fuel. So magtaasan na naman ang mga bilihin. Medyo umupa na ngayon ang presyo dito sa New Zealand ay bumaba na rin. Pero once na maulit ang digmaan, yan yung sabi ni PBM, na hindi natin sigurado kung ito ba ay matapos na ang gulo sa Middle East para ma-open na yung Strait of Hormuz. Pero matigas pa rin ang Iran, Islamic regime. Kahit ang mamamayan ng Iran ay ayaw nila sa kanilang namamahala sa kanila na IRGC. Hindi na patalsik ang Islamic regime, sila pa rin ang nahawak sa Iran. So kasi may limit kasi ang digmaan ng Amerika sa Iran, Islamic regime. So ganon din dito sa Russia at saka Ukraine ay patuloy pa rin ang mga kanilang pag-atake, paglalaban. So wala ang katapusan ng gira. Kaya sabi ko sa inyo, upward 2025, 26, 27, 28, puro digmaan na yan lahat.
So sa bansa. Pero ito pa mayroon pang mangyayari sa Middle East. Dahil kalaban na ngayon ng IRGC Iran, ang UAE. So ang UAE ngayon ay kung may mga Pilipino pa dyan na nandyan pa ngayon, dapat umalis na kayo dyan. Dahil maglalapot pa ulit ang away nito. So pasamantala lang ang peaceful, maulit-ulit ang digmaan sa Middle East. Wala na ang katapusan yan, patuloy na yan. At ang Israel ay nakahanda kahit anuman ang gira na mangyari sa kanilang bansa. Kailanman na hindi urong ang Israel sa Iran. Ang pagkadaan natin dito, nito ang pagtaas na naman ng gasolina, yan ang malalaman natin na mangyayari ulit. Dahil magmahal na naman. Ngayon naglaba ako na iba na yung presyo, tumaas ang kuryente. So, hindi ko alam kung babalik pa ba sa normal ito ang sitwasyon. Mahal na naman ang gasolina, yari na naman tayo nito. Sa Pilipinas, ang labanan, impeachment. So, katapos lamang ng summit, sa Asian Summit 48 Asian Summit sa Cebu. Maganda kung napakinggan natin ang speech ni PBM. Wala siyang kodigo. Wala siyang script. Diretso ang kanyang salita. Grabe din ang mga interview na kanyang sinagot dahil maraming nagtanong sa kanya about sa mga plan kung anong gagawin. So nabigyan ng peaceful agreement ang Thailand at saka Cambodia. So si PBM ang nagpa-reconcile sa kanila para matigil ang mga sigalot sa Thailand at saka Cambodia. So, paano na lang kung si Sara ang magsagot doon? Anong sasabihin niya? Plan A, Plan B, Plan C. So, kawawa tayo, mapahiya lang tayo sa buong mundo. Tingnan niyo kung nakita niyo yung Asian Summit ng pag-speech ni PBM. Tulala lahat ng mga iba't ibang bansa. Worldwide ito, nakikita ng buong mundo ang sinasabi at kung ano ang sinabi ni PBM sa Asian Summit. So, magaling talaga si PBM. Sabi pa ng iba, hindi na lang tapos na graduate ng college si PBM. At bangag daw si PBM, yun sabi ng mga DDS. Addict daw. Kung ano na lang mga ingay isyo nila sa kay PBM. Wala naman sila tunay na ebidensya. Puro lang hakaka. Puro lang mga magamit ng fake news. Ngayon, lahat ng mga Duterte Black ay nalalagas na. Mga Duterte supporters, si Bato, aristuhin ng ICC, Interpol. Tapos sabihin na naman nila na tulad ni Robin, sabi ni Robin, hindi niya daw ipinagkanulo si Bato para isuko sa ICC. Ay parang isinuko niya daw si Andres Bonifacio. Bakit si Andres Bonifacio ang ginawa ang kasangkapan? Wala talaga mangyayari mga ganyan na politiko, mga Robin Padilla, Philip Salvador. Si Ruben puro lang kain sa Senado. Si Philip Salvador puro lang ingay ng ingay. Ngayon si Bongo pag nakuha yan, si Bato pag nakuha yan ng ICC,
Siyempre kasama kayo ni Duterte para ni Digong. Huwag niyo na mababayaan si Tatay Digong. Dapat diehard supporter kayo. Dapat doon na kayo. Sama-samahan nyo na lang. Pag na-impeach Sara, yari. Yari ang mga Duterte. Si Pulong, si Basti, biglang tumahimik. Dahil yari naman sa NBI. Yung kailangan nila ng ulo ni PBM. Kasi matalino si PBM, kaya kailangan nila ulo ni PBM. Inggit at galit at puot ang nasa puso ng mga Duterte. Lalo ng mga DDS supporters. Wala naman nagawa si Sara. Puro lang gala-gala. Sabi niya daw wala na pira ang bansang Pilipinas. Anong walang pira bakit ang kay BBM tinitingnan niya ang pira na kinuha niya sa kay Sami Oy. Dapat 'yon ang dapat niyong bigyan ng pansin. 6.7 billion. Kung itinulong niyo yan sa mga Dabawin niyo, masaya pang taga Davao yan. Kasi itinulong niyo sa mga supporters niyo, bigyan niyo ng bigas, bigyan ng pagkain, bigyan niyo ng kung ano mga makatulong sa tao. Dapat yan, dapat. Hindi na nagpapayaman lang kayo. Wala naman kayo sa loob ng ilang taon, wala ka naman nagawa. Sara dirty. Puro lang ingay, paninira. Pumunta ka sa dahig, pumunta ka sa kung saan pa-interview ka, paninira ang ginagawa mo. Wala ka naman nabigay na nagawa na project kung anong maganda para sa bayan. Dapat lang talaga ma-impeach ka na, matanggal ka na at hindi ka na makabalik. At ibigay na natin sa mga maganda. Si Lini pwede pa. Although nagkamali lang sa mathematics, 4 times 4 ba yan? 4 times 40. So, mas maganda pa si Lini. Kung i-compare kay Sara, wala talaga. Pangalan lang yan sa kanya, dirty. Pangalan pa lang, dirty na eh. Puro paninira. Kumampi sa China, maka-China. Manchurian candidate. Yung si Marcolita, ganun din. Puro lang against ano. Bakit pa yan nanalo yan? Kung eleksyon lang na eleksyon, walang dayaan, hindi yan sila mananalo, taga sa bato. Kasi smartmatic kasi. Pwede nila nakapagtataka na nakalusot pa yung iba na wala naman na hindi naman dapat. So, ganun din ang INC. Hindi ko tinitira ang reliyon. Ang tinitira ko dito, bakit kumakampi ang INC sa kay Sara Duterte? Ginagamit naman ang simbahan. Dahil sa, hindi ko lang alam kung sa atin lang to, baka may binibigay si Sara, pira. Kasi hindi naman yan mag-diehard ang isang reliyon kung walang koneksyon. Dahil ba kay Marcolita siguro. So malalaman lang natin bukas pag-impeach kay Sara. 100% naniwala ako sa Panginoon. Dahil sa pagsabi niya na siya daw hindi naniniwala sa Diyos. So, titingnan natin bukas. Matuloy talaga yan, 100% impeachment ni Sara Duterte. Kung hayaan lang ng senador na pakinggan ang katotohanan, ilabas ang mga ebidensya, ilabas ng mga ng AMLAC, iharap si Madriaga, iharap si Trillanes, at
na kamonitor yan sa ICC ang mga ginagawa ng mga Duterte. Kay Sara, nakamonitor din yan. So once na ma-pick up si Bato, sa Tong Ang, di ko alam kung saan na nagtago, pero andyan lang yan. Kung hindi yan pira, kasi pag may pira ka, madali ka makatago. Pero wala kang pira, hayaan ka ng tao. So duda ko talaga si Bato, kasi mayroong isang lugar si Bato na pagtagtaguan nito. Kaya alam ni Ruben, baka dito rin nagtago si Kibuloy noon, baka doon sa Kidapawan or either sa Makilala, kasi si mga Padilla doon na nasa Makilala, dyan yan sila. So doon yan sa kamusliman nagtago si Bato. Sabi naman ng iba dito, nagtago daw sa Pampanga, andyan lang daw sa Pampanga, pero mayroon sila mga secret na tinataguan. So walang baho na hindi lalabas talaga yan. So gaya ng nangyari, kaya pilit nila na hindi lalantad si Madriaga para hindi mabuksan at malalaman ng tao, at sa pagharap din ni dating Senator Trillanes. So sa ngayon wala akong may ibang panaginip. May panaginip ako gabi. Mayroong pasakay kami daw sa barko ba yun o sa aeroplano. Pero hindi ako nakasakay. Pero mayroong mga lalaki at babae na iniipo-ipo o ginaganyan-ganyan na yung buhok ko. Tapos haba na ng buhok ko tapos ginanyan nila. Gipungos ng babae ang buong buhok ko. Nagsilos ng lalaki, tapos umalis sila. So patay mali lang ako. Ako umiiwas ako. Pero inibilit ninawakan ng babae yung buhok ko. Yun ang panaginip ko kagabi. At yung aking lola at ang aking mother, yun ang panaginip ko kagabi. Wala namang ibang panaginip na mga ganun pa rin ang mga babala. Babala ko yung year 2025. Huwag nating baliwalain dahil mangyayari talaga yan. At saka mayroon akong nakikita na namumuong. Yung sinasabi ko na ito noon, na ang magaganap na lindol sa New Zealand ay sa North Island. Hindi natin alam kung saan sa North Island, pero upward Wellington papuntang ibabaw ng North Island. Yan ang magaganap na mga lindol na mangyayari. Kahit na maliliitan ng lindol pero tuloy-tuloy, may tendency yan na ito ay volcanic eruption, na baka mayroong sasabog na bulkan. Itong Taranaki, Mount Taranaki at saka Mount Ropio. At doon din sa ibabaw ng North Island, dyan sa mga ilalim ng dagat ng mga bulkan, marami dyan nakalaray. Yan ang tinitingnan ko ngayon na parang may posibilidad na sasabog sa ilalim ng dagat. Pag once na magsabog yan, magkaroon ng tidal wave. Gaya na nangyari sa Tonga. Yung nakita ko year 2018. Nangyari din ang aking panaginip, pagbuga ng pagputok ng bulkan ng Tonga. Nagkaroon ng tsunami. Nandun ako sa Tonga Island. Nakita ko talaga ang tsunami nangyari na nagkatotoo. So marami na ako mga panaginip, mga aking nakikita. Kahit na ikagat ko pa sa patpat o ikagat ko sa puno ng kahoy, nangyayari pa rin. Kasi katotoo, once na lumabas ako sa aking katawan at pumunta ako sa ibang lugar, magkakatotoo ang aking mga panaginip, mga pamahiin, mga prediction, mga nangyari basta marami na akong nangyari na sinabi ko, nagkatotoo. Ganun pa rin, patuloy pa rin ang restore sa buong mundo, lindol, bagyo, baha, sunog, at gera. Middle East, maulit-ulit. Ang sa Ukraine at saka Russia, patuloy yan. Hanggat na walang katahimikan. Parehas sila agresibo, walang magpapatalo.
walang sumarinder dahil ayaw rin naman ng Russia na mag-surrender ang Russia dahil malaking bansa, laban sa maliit na bansa, matatalo pa. Pero sa totoong laban, talo ang Russia sa labanan. Humingi pa nga sila ng tulong sa North Korea at saka China. Pero sabi ng Iran, pero ang China, sikreto na tumutulong sa Iran kapalit ng armas at saka palitan ng crudo, mga oil and gas, palitan armas. At dito rin sa Indo-Pacific, matutuloy ang gira talaga. Hindi natin alam kung kailan maumpisa. Either mag-trigger China-Taiwan, or China-Japan, or China-Philippines, or China-India, or Pakistan-China, Pakistan-India. So, wala nang katapusan yan. Upward 2025, 26, 27, 28, gira na yan lahat. So, hindi man natin hihingi ang gira, pero yan kasi ang nakasulat sa itinakda. Mangyayari talaga. So, bukas abangan natin. So, kung malalaman natin. Pero 100% mabigat kasi ang kaso ni Sara Duterte. Yung mga hindi pa siya na trials talaga na, kasi dapat ang mag-trials diyan ang Senado, pero dapat ano lang ang mga senador, kung gusto pa nila na manalo sa next election, dapat ano lang sila, neutral, walang kakampiyan. Hindi nila dapat babasagin ang impeachment dahil pag nabasag yan, ang Supreme Court ang makialam dyan. Magkakagulo na naman. So makita ng taong bayan kung sino ang kanilang ibubuto sa next election kung mangyari ang election. So dito na lang at maraming salamat. Ako pa may napapaalam na sa aking mga sasabihin. So dito na lang at God bless sa inyong lahat. Walang akong na ibang mga pamahiin o panaginip. So nakikita ko lang ito sa mga naramdaman ko sa aking vibration lang na mangyayari. So repent in God and believe in God. So ipitan natin ang ating pananampalataya. Wala nang oras para pa-relax pa tayo. Ipitan natin dahil marami pang mangyayari na sa year 2026 nito. Wala pa tayo sa kalagitnaan. So abangan natin kung ano pang mga masunod na mangyayari. So dito sa New Zealand, palamig na unti-unti na lumalamig. So maraming salamat. Keep watching and support my video kung nagustuhan ninyo. So payo ko lang sa mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Dahil sinasabi ko lang yung dapat, ang katotohanan lang. So in favor or favor ka man, wala akong pakialam sa inyo. Hindi naman tayo magkamag-anak. Pero sa akin lang, gusto ko maging unity at saka maging peaceful lang. So alamin na natin at pakinggan natin ang katotohanan kung ano bang mangyayari. Kahit na die-hard supporters kayo ng mga Duterte. Pero sa akin, ang pangalan ko Duterte, hindi Duterte. Kung ibayin yung pakinggan yung Duterte talaga. Kaya ginagawa nila puro karumihan, puro paninira. Gumagawa ng kamalian. Duterte nga eh. Duterte. Pero dirty pala, hindi Duterte. Duterte. So malapit na. Malapit na talaga. Ganon na lahat kayo. Lahat kayo. Ubos kayo lahat. Nasimula kasi ang ugat eh.
ang puno. Kapag ang puno na unan, ang ugat niyan, dandahan na yan, malalagas na yan. Pati yung mga dahon, mga sanga, ubos lahat yan. Pag natibag na yung puno, sumunod ang ugat, tapos maglalagas na yung mga sanga, lalagas na yung mga dahon. Yan yung mga mangyayari. Kaya nga ang pangalan, PDP, padapa. So, Duterte man ako noon, pero I withdraw my support to the DDS. Dahil nasa tama lang ako. Gusto ko sa tama lang, hindi wala akong kahit mali na paniwalaan, suportaran pa rin natin. Sa akin lang, nasa tama tayo at kay PBM ako. Nakita ko ang pagbabago, ang mga totoo na paglingkod sa ating bansang Pilipinas. Iniikot niya ang buong bansang Pilipinas. Nakita ba natin na namumura ang ating Pangulong PBM? Wala. Tahimik lang siya. Lahat ng mga naninira sa kanya, bumabalik sa kanila. Yan ang tinatawag na karma is real. Bumabalik sa taong gumagawa ng masama. So, nasa inyo yan kung patuloy pa rin kayo magsuportar kay Sara. Pero lumalabas na ang katotohanan at mga nangyayari na mga matagal na nilang tinatago ay lumabas na talaga. Mga ebidensya na nakakalula. 6.7 money galing sa droga. Protector nila sa mga kay Michael Yang at saka si Sammy Oy at saka si sino pa yung isa. At pagkakampi nila, dapat Pilipino tayo. Dapat ang suportaran natin ang ating bansang Pilipinas, hindi ang China. So maraming salamat sa panonood at pakikinig. Ako ay mapaalam na at God bless you all. Repent in God and believe in God. At alamin ang katotohanan, alamin ang huwag tayo maniwala sa mga kamalian. Dapat naging neutral lang tayo, alamin natin ang totoo. Hindi yan pinopolitika ang mga Duterte, kundi nasa katotohanan lang ang dapat nating i-accept. Alam na natin mali na, suportaran pa rin natin. Nasa inyo na yan kung patuloy nyo ang kanyang idol. Kasi kahit kung diehard supporter kayo, ay dapat ibigay nyo ang buhay nyo sa kay Sara, sa mga Duterte. Diehard supporter, di mag-suicide ka, magpakamatay ka. Diehard supporter eh. So, bahala kayo. Sa akin lang ay basta ako ay sa katotohanan lamang at saka kay PBM talaga ako. Nakita ko ang kabutihan at kaayusan ng ating bansang Pilipinas. Nailantad ang nagkaroon tayo ng sariling gas. Maraming pagbabago sa bansang Pilipinas. Inayos niya ang farming. Inayos niya yung DepEd, yung mga teacher, yung mga utang ng mga farming, binigay ang mga titulo, mga tulong na mga bigas na tupad niya ang 20 per kilo. Mga pangako na itupad lahat. Siya ang nagsiwalat ng flood control. Nagsimula ito sa panahon ni Tatay Digong. Alam niya na lahat pero wala siyang lakas. Nakalabanin ang mga korupsyon, mga korap na mga politiko, mga DPWH. Dahil pag kinalaban niya, kalakala siya ang mababaliktad. Kaya ganun nangyari kay PBM. Siya ang nagsiwala, siya ang umpisa. Siya ngayon ang pilit na idinadawit dahil siya nagpirma daw siya. Pero ang insertion nangyari sa kay Chis Escudero talaga. Control nila lahat. Kaya hindi natuloy ang impeachment noon dahil sa ganyan.
So, 2026, alam natin ang 6. Down talaga. So, mark my words, may impeach Sara, 100%. So, maraming salamat. Good night. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.